morning po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-230 na ating share ng devotion video. And sorry po, hindi tayo nakapag-share ng devotion video kagabi after ng ating Thanksgiving for 2025 New Year sa ating Church Alive in Christ. But ayan, we want to thank God para sa lahat ng mga blessings, lahat ng mga challenges na pagtagumpayan natin. And thank you for the wonderful message that was shared to us by a CCF pastor from the Philippines together with his family na nag-tour o nag-travel dito sa Hong Kong, which so nakaka-bless, diba? And also, yan, so many things to be thankful to God. Una, because my eldest daughter is with high honor sa kanyang school. So, thanks God for the wisdom. And ngayon lang ay ibinalita naman ng aking youngest daughter at sinend din sa akin ng kanyang teacher that she received with honor. Ayan, so with high honor yung aking eldest, and then with honor naman yung aking bunso. And praying to God na pati ang aking anak na lalaki ay magkakaroon na rin ng honor. Ayan, so we claim it to God that the wisdom and the knowledge comes from God, and we are just instrument of God for sharing all the knowledge or the wisdom that He had given to us. So, kaakibat po ng ating pag-aaral ng devotion video and the wisdom that comes from God, ay tayo po muna ay dumako sa ating pananalangin. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakalam niyo, Lord God. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon. And thank you, Lord God, for the wisdom that you have given to my children, Panginoon. That's why they are excelling, Panginoon, sa kanilang school at sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Continue to give them wisdom and knowledge, Lord God, as they continue their journey, Panginoon, sa kanilang high school life, Panginoon. We declare, Panginoon, the abundant blessings, Panginoon, that will overflow, Panginoon. Salamat din po sa buhay ng aking mga amo, Panginoon, para sa kanilang mga donation, Panginoon, ipinagkakaloob, Panginoon, para sa church at sa ministry, Panginoon, for all the pastors, Panginoon. And thank you, Lord God, for the wonderful 2024, Panginoon. And we declare, Panginoon, that this 2025 year, Panginoon, ay mag-overflow palalo ang inyong mga blessings sa amin, Panginoon, in health, in financial, Panginoon, in family, in relationship, Panginoon, spiritually, Panginoon, at lahat ng aspect ng aming buhay, Panginoon. At sa gagawin po namin pag-aaral ng inyong devotion, ng inyong mga salita, Panginoon, we declare, Panginoon, na kayo ang may kakayahan na magpabago ng isip, espiritu at puso ng bawat makakapakinig o makakapanood nito, Panginoon, at hindi lamang ito mapapakinggan, Panginoon, bagkus it will magre-rema, Panginoon, sa kanilang puso, nang sa gayon, Panginoon, ay they will have a great change into their life, Panginoon. Ikaw maghari, mapapurihan, Panginoon. Salamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo o Golgotha, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay siya ang greatest example, Panginoon, ng greatest sacrifice that a person can do, Panginoon. And nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu, Lord God, na siyang gumagabay sa amin upang mapagtagumpayan namin ang mga trials and difficulties na aming pagdadaanan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that just like what Christmas has celebrated, Panginoon, we know and we believe, Lord God, that Emmanuel, God is with us, Panginoon, na hindi nyo kami iiwan. You will never leave us nor forsake us, Panginoon, because you are the God that loves us so much. We honor you, we glorify you, and we exalt your name on high. This we pray in the Father Jesus Christ. Amen. So, dumako naman po tayo sa Lucas 22:17. So, ito po yung sinasabi. Lumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian." Message: ang una daw ginawa ng Panginoong Hesus ay dinampot ang kopa ng alak at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ay ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabihan ang mga ito na kunin iyon at paghati-hatian. Application: karamihan ay alam na ang kahulugan o representation ng alak na nasa kopa dito
Ito ay ang dugo ng Panginoong Yesus na dumanak o dumaloy sa krus para tayo ay tubusin sa sumpa ng kasalanan. At kahit sa tunay na araw-araw natin, kailangan natin ng inumin matapos kumain upang matunaw ang mga kinain natin. Nasasayo kung sa bawat oras ba ng pagkain at pag-inom mo ay ginugunita mo ang komunyon o kung kailan lang ito ginagawa sa simbahan ninyo. Ang mahalaga ay nirerespeto mo ito at nagpapasalamat lagi sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Yesus para sa bawat isa sa atin. Mas nakapagpapasaya sa Diyos kung ibinabahagi din natin ito sa ibang tao para malaman din nila. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos, diba? So, yun na nga, if alam ng bawat isa sa atin ang tungkol sa communion, which is there are some churches or some ministry that they do it every week or may they do it twice a week or they do it every day, meron nag-everyday kahit sa nasa bahay, di ba? Pero syempre sa atin bilang mga OFW, ay kada day off lang tayo nakakapag-simba sa church, 'di ba? So, sa aming church is ginagawa namin siya once a month. Usually, it's first Sunday of the month. So, yun na nga, nag-communion kami nung Thanksgiving, nung January 5 kahapon nga, which is all the harvest, all the blessings that we receive ay maaari nating i-give kay Lord at sa ministry dito sa gawain sa lupa para mas mapa-enlarge ang kanyang kaharian, di ba? So, yun na nga, syempre, dahil yun nga yung Last Supper o huling hapunan nating Panginoong Yesus at ng kanyang mga alagad ay ipinakita na niya dito ay magiging representation ng gagawin ng ating Panginoong Yesus na kung ano una niyang kinuha, ang kinuha niya ay kopa o kopita ng alak, ayan, which is sa Israel, alam naman natin na ang alak nila is mga red wine from the grapes kasi marami silang manufacturing ng grapes doon sa Middle East, di ba? Na yun na ipinapakita o sinisimbolize ng kopa na yun yung dugo ng ating Panginoong Yesus na maglilinis at dadanak sa krus para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan, di ba? So, sa next day naman, or sa next na pag-aaral natin ng devotion video ay ang pag-aaralan naman natin is what is the representation of the bread, di ba? So, yun na nga, sa everyday life naman din natin, syempre kailangan natin lagi ng tubig, di ba? Kaya nga ako lagi akong may tubig dito inuminan ko sa aking ulunan para pag may moment na nauuhaw ako pag this oras ng gabi is umiinom ako ng tubig. So, we know that water is the universal solvent of the world, di ba? Kumbaga, kung walang tubig, patay ang lahat ng bagay, tao o nilika dito sa mundo. Talagang, kumbaga, water is very important. Sabi nga, it can cleanse, it can heal, di ba? Pero, kailangan kapag kumain tayo, meron kung ang pinapang-bara natin ay yung pagkain sa ating lalamunan, kailangan din natin ng panulak ng kung saan ay totally ma-absorb na ating katawan yung nutrients ng ating kinain at yun ay mapupunta lamang sa ating mga bituka or intestine sa pamamagitan ng pag-inom. Ayan, depende ko anong gusto mong inom. If you want to drink water, o syempre may iba sa atin mahilig sa mga soft drinks, juice, 'di ba, tea, kahit ano pa, chocolate, ayan. Kasi ako hindi ako pwede ng plain na milk, kaya dapat either may halo siya, either milk tea, o kaya ay chocolate milk, ayan. So, ganun kasi may lactose intolerant ako. But, anyway, syempre, dahil alam naman natin kung saan tayo hindi pwede, is at least nalilimitan o napag-iingatan natin ang ating sarili na kung ano man yung iinumin natin. So, hindi naman tayo mahilig uminom ng alak, 'di ba? Dahil although red wine is a cure at nakakapagpagaling especially sa mga high blood daw if you will put garlic, ayan, into isosok mo siya doon sa red wine. Pero dahil awa naman po ni Lord, ang inyong lingkod ay pinagkalooban ng healthy na pangatawan na ating Panginoon, which is a reason to be thankful to God is hindi natin kinakailangan uminom ng alak. But ayan, I think sinuggest yan ni Apostle Paul kay Timothy. Ayan, si Timothy kasi ay kanyang
alagad. So, parang sinasuggest na dahil may problem sa stomach si Timothy is sabi ni Apostle Paul is uminom ito hindi lang ng tubig kundi ng kaunting alak, kumbaga alcohol, to cleanse the body or to cleanse the stomach, di ba? So yun na nga, isa rin po sa mga bagay na kung halimbawa, we are celebrating the communion, tapos may iba kang mga kakilala na hindi sila nagse-celebrate ng communion because they don't consider our Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, di ba? Pwede mo yung ibahagi o maging paraan para maibahagi sa iba ang tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon, na kumbaga hindi mo lamang siya ikikip sa sarili mo na ikaw lang ang may alam tungkol sa communion or tungkol sa Word of God, di ba? Or the good news of the Lord, kundi you are willing to go therefore and make disciple of all nations, kasi yan nga yung great what we call this great commission ng ating Panginoon, 'di ba? So ayun man natin na maging walang kabuluhan lang yung buhay natin dito sa mundo, but we want to make our life worth living for, especially if we are doing it for the Lord. Ayan, so nakita yung bibili ko, sorry naman po kasi higang-higa na pwedeng humilata so may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, at yan po muna ang ating topic for today. So as our closing prayer, we need to pray po as a closing. So let us pray. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mayamang mga salita na aming napag-aralan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that we will always be grateful and thankful to your begotten Son, Jesus Christ, Panginoon, who died on the cross and who are willing to sacrifice His life, His blood, His body, Panginoon, as a living sacrifice for the forgiveness of our sins, Lord God. We pray, Lord God, that give us the boldness, Panginoon, give us the humility, Panginoon, and give us the humbleness, Panginoon, upang maibahagi sa iba, Panginoon, ang inyong mabuting balita o ebanghelyo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus, kami ay naririto, Panginoon, na mananatiling nabubuhay, Panginoon, at ikot-ikot, Panginoon, at nagpapahanggang sa mga bawat saling lahi namin, Panginoon. Ay nais namin na maipunla at maitanim sa bawat puso, isip at espiritu at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, ang inyong tinapos na gawa sa krus, Panginoon, na kung saan pinapakita kung gaano kami kamahal ng inyong Ama, ng aming Ama, Panginoon, because we are already an adopted son and daughter of the Lord, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa lahat ng mga pinansyal, ng mga problema, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, sa trabaho man ito, sa negosyo, Panginoon. We pray, Lord God, that you are the God who provide, Panginoon. Nararanasan man namin ang kasalatan, nararanasan man namin ang may marami, Panginoon, but help us to be content, Panginoon, kung ano ang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, and still be thankful, Panginoon, that even our life, Panginoon, ay meron pa kaming hininga, meron kaming lakas, Panginoon, para makapag-produce, Panginoon, ng mga financial na pangangailangan. We pray also, Lord God, para sa mga nagdanais mapagawa ng mga school, church, Panginoon, mga clinic or mga hospital, Panginoon, to help and heal and go to different places, Panginoon, even sa mga remote area, Panginoon, na hindi kaya mapuntahan ng mga ibang tao, Panginoon, upang maipahayag ang inyong mga tunay nga, Panginoon, na sabi nga na sa muling pagbabalik o second coming, Panginoon, ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, ay isasama niya, Panginoon, ang lahat ng mga pinabanal, Panginoon, lahat ng mga sumunod, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon, at namuhay, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, Lord God. We pray also, Lord God, for all the sick person, Panginoon, that may mga terminal disease na malala o hindi man mga ordinaryo mga sakit lamang. We pray, Lord God, that you are the God who heals, Panginoon, and everything, Panginoon, every sickness of our body, Panginoon, will be removed and totally healed by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Lord God. We pray also, Lord God, na kung ang kalooban ninyo, Panginoon, ay ang lisanin na ng mga mahal namin sa buhay o kakilala, Panginoon, ng mundong ito, Panginoon, ay matanggap ng bawat isa, Panginoon, ay aliwin niyo po ang bawat isa
na makayanan, Panginoon, ang kawalan ng mga mahal sa buhay, Lord God. We pray also, Lord God, for the pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, teachers, and mga ordinary members, Panginoon, ng bawat churches, Panginoon, at mga misyonero, Panginoon, na napupunta sa mga iba't ibang panig ng mundo, Lord God. I-provide niyo po ang pangailangan ng kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, mapag-aral sa mga school, Panginoon. At thank you, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na ang mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon, ibibigyan niyo ng katalinuhan, ng kalakasan, Panginoon, at pag-iingat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, saan man pupunta o saan man mapunta, at kung nasaan man ang bawat taong nagtitiwala at nagmamahal sa inyo ng lubos, Lord God. I pray also, Lord God, for the different country, Panginoon, ng Pilipinas, ang bansa ito ng Hong Kong na naging source ng aming income, Panginoon, at mga iba't iba pang bansa, Panginoon, there will be peace at no more war, Panginoon. There will be unity, Panginoon, and mas lalo pa, Panginoon, na mas umunlad, Panginoon, ang economic growth ng bawat mga bansa, Panginoon. And we pray also, Lord God, para sa lahat po ng mga tao na tumutulong, Panginoon, sa lahat ng mga kapwa, Panginoon, sa abot ng kanilang makakaya, Panginoon. Kayo na po, Panginoon, ang siyang mag-ingat, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na kayo ang higit na nakababatid ng lahat, Panginoon, kagaya ng sinabi niyo, Panginoon, sa inyong mga salita sa Jeremiah 29:11, Panginoon, na kayo ay may great plan, Panginoon, para sa bawat isa sa amin hanggang sa aming hinaharap o future, Panginoon. We might never know, Panginoon, sabagat hindi pa kami nakakarating sa aming future, Panginoon, but we know, Lord God, that our future is safe with you, Lord God, sapagkat walang kahit sinong napahiya, walang kahit sinong nalungkot, basta nagtiwala at nagmahal sa inyo sa abot ng aming makakaya, para ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon. At kung may mga nakalimutan man po akong include sa aking prayer, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magpala. At alam niyo po ang greatest desire ng puso ko, ng greatest desire ng bawat mga makakakilala o kaibigan ko, Panginoon, ay kayo na po, Panginoon, ang alam namin may kakayahan na sumagot at magbigay nito in your perfect time. Ikaw ang mataas at mapupurihan sa aming buhay, Panginoon. Binabalik namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.